Uy mga kabedlaws, bali naisipan kong gumawa ng raincoat kasi di ba panay ang bagyo, tsaka yung mga nabibili kasi ang bilis lang masira talaga niyan. Naparupok, parang ikaw. So gumawa ko ng pattern gamit yung mga damit na malaluwag, parang ex mo lang, char. Ano yan, yung jogging pants, tsaka mga long sleeve ganyan. Tapos ito yung gagamitin ko para maging waterproof yung tela. So first experiment ko to, no? Bali yung silicone sealant, hinaluan ko ng suka. Pero wag yun ang gagawin to, aksaya to, men. Kailangan talaga itong solvent na tong kahalot. Yung naphtha solvent. Wag yung suka. Kasi yun lang yung available dito sa atin. Mahal kasi ng naphtha, putang ina. Parang hindi ko kayang bilhin. So naisip ko ng haluan ng suka. Kasi nakalagay dun na habang nagre-research ako, pwede daw haluin yung silicone sealant sa suka. Pero hindi rin effective. Kaya ang ginawa ko, dinirekta ko na rin. Isa pang pagkakamali ko noon, gumamit ako nitong squeegee na pang ano to, pang silk screen. So inisip ko na okay yung ganun na i-spread ko na lang dyan sa tela yung silicone sealant. Pero mas pinaka-okay itong spatula na to. So kung may spatula ka na chipipay dyan, okay na yan gamitin. Pang spread lang dun sa tela yung silicone sealant. Ayan o, nasampay ko na silang lahat. So ayan, tatayin ko na. Bali yung sealant, 3 layer ang gawin mo. Dahil wala lang, parang sure na hindi tatagos yung tubig, di ba? Di ba? Dance moves ko yan, tol. Yung idea na i-waterproof yung tela, nakita ko lang to sa mga pang DIY na pang tarp, ganon. Paggawa ng mga tent, ganyan. Mas matibay kasi kapag tela talaga yung nasa ilalim ng ng sealant. Pag maggugupit ka ng string, kailangan lalaytera mo yung dulo, kundi magiging busal-sal yan. Parang yung ni NH. Never mind. So, ayan, ang bilis ko nagawa, diba? Pero sa totoo lang, ang tagal kong ginawa to talaga. Kinang-inan to. May nagsabi sa akin yung gantong method. Ang ganda. Ganda ng mga steps ko talaga. Gumawa nga pala ako ng shoe cover din, diba? Alam mo na, kailangan kompleto tayo. Akala. So, balik tayo dun sa aking research, ano. Ang sabi sa akin, tumagal daw yung sa kanya, yung tarp niya, up to 2 years, gano'n. So, ibig sabihin, matibay siya, box. Kaysa dun sa putang ng mga paninda ng China, na ang bilis matastas na mga tayo, mga gano'n. Tapos, diba yung ibang mga tarp, yung pumuputok yung tela. Katulad yung katabi mo sa jeep na may putok. Tsaka yung mga nabibili online, ang boring ng mga prints, di ba? Kita mo sa akin. Ito yung tinatago-tago kong tela, yung favorite kong tela. Ang dami kong binili nito. Kulang na lang, bilhin ko talaga yung isang roll nun. Binigilan lang talaga ako ng kahirapan, kaya hindi ko nabili yon. Pero yan, tuwan-tuwa ako dyan kasi, alam mo na, ang ganda lang ng print. Hindi ka tulad ng mga tinilinda online, boring, di ba? Umuulan. Actually, hindi yan ulan. It's called Vegyo. We have Vegyo. So sa raincoat na to, nagkaroon ako ng freedom mamili ng trip kong print. Ayan, di ba? Effective yan, di ba? Basa. Kilikili ko lang basa dyan, men. Mainit eh. Makapal yan, men. Siguro maganda rin business to, magtinda ako ng gantong mga unique na raincoats, no? Pero syempre, mahal yan. Kaya, walang bibili. Lugi kagad, lugiin chik kagad. Puro kasi tayo walang pera eh. O ako lang talaga yung laging walang pera. Walang gastos ko kasi. Yun lang. Bye!